So ngayon, sa series po natin na ngayon, buwan na ito, ini-encourage ko po kayong lahat, no, nasamahan, magsama-sama po tayong pag-aralan ito, no, ang buhay ng isang simple lang, no, simple lang na tao, simple lang kanyang buhay, pero siya po ay ginamit ng Diyos sa isang di pangkaraniwang paraan. Okay? At walang iba po ang buhay ni, yung ko kung gumagana to. Yala, communion na to. Okay? Okay. So, yun to po, no? Ang buhay ni, kung kilala niyo si Eliseo. Okay? No? Si Elisha. So, Eliseo. Okay? Ito po yung pag-aaralan natin this month. Okay? Ang buhay ni Elisha, no? Or ni Eliseo. So, ang title po ng ating series ngayon, yung tagagawa ko po ng cover ng kung mapapansin niyo po sa page ng ng Tsukuba LOG is nandun yun sa cover photo, no? Nakakalagay yun kung ano yung series natin. So, and ngayon, pero ang ating pag-uusapan ngayon, no, yung series natin, ang Elisha, passing the mantle. Okay? So yan, pag-uusapan po natin. Yan yung series na pag-uusapan po natin ngayon. Okay? So, ngayon, yung buhay ni Elisha na napakasimple lang, no, napakasimple ni Elisha, pero ginamit siya ng Panginoon Diyos sa isang di pangkaraniwang paraan. Okay? Ang buhay ni Eliseo, no? Si Prophet Elisha. Okay? So, basahin po natin yung ating talata ngayon sa 1 Kings. Ito po yung ating pamagat po ngayon, The Call of Elisha. Okay? So, ito po yung ating pamagat ngayon. Ating babasahin ngayon. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Basahin po natin ang salita, ng pambanal na salita ng Panginoon Diyos. Okay? Let's read. Say, no? Umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo. May 11 pares na baka sa unahan niya na gamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo. At gamit naman niya ang 12 pares ng baka. Lumapit si Elias sa kanya. Hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. Next po. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam at saka po ako sasama sa inyo. Sumagot si Elias, sige, pero huwag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo. Okay? Next. Bumalik si Eliseo. Kinuha ang kanyang mga baka at kinatay. Ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-aararo. Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo at kumain silang lahat at agad siyang sumunod kay Elias para maging lingkod nito. Amen. Salamat po. Tayo po'y manalangin, dakilang Ama na makapangyarihan, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito na muli kami ay nagkakatipon Panginoon upang magpuri sa iyo at makinig ng iyong salita Panginoon. Lord, buksan niyo po aming puso't isipan o Diyos upang salita mo ay mas lubos naming maunawaan o God. Kaya patuloy Panginoon, nagabayan niyo po kami sa lahat po ng aming marinig at sa lahat po ng aking sasabihin Panginoon Diyos sa araw na ito. Nawa, ikaw po ang aming maitaas at patuloy, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy mong ibabao, Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay po, pwede na po tayong maupo. Maraming salamat. Okay, so, siya po yung pinili. Okay? Siya po ang pinili ng Diyos upang maging, sinasabi dyan, upang magiging kahalili niya. No? Kahalili ni Propeta Elias. So isa itong napakalaking hamon, no? Kay Eliseo. Baka malito kayo Eliseo, Elias, okay? So si Elijah, tsaka si Elisha. So inaamin ko po, dati po talaga nung is nalilito ako kung sino, paras lang ba yung Elisha,
Elias, pero yung napapag-aralan po natin, no, is yun, mas maganda talagang nababasa, no, at hindi lang isang beses. Okay? So ito po mga kapatid, no, napakalaking hamon ito para kay Eliseo, no? Sapagkat si Elias po ay isang sikat or nakilala po siya. Kumbaga sikat siya, no, at talagang makapangyarihan na propeta, no, doon sa kasaysayan ng Israel. Okay? So, ngunit, no, gaya ng palaging ginagawa ng Diyos, hindi niya iniiwan ang kanyang mga tinawag. Okay? Kasi siya ang nag-i-equip, gumagabay, at nagpapalakas. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? No? Tayo ng mga tinatawag dahil ang Diyos, hindi tayo pinapabayaan ng mga tinawag ng Diyos kasi siya po ang nag-i-equip, gumagabay, at nagpapalakas sa atin. Okay? So, bago po natin ito, no, pag-usapan yung buhay ni Eliseo, so mahalaga po na, no, bago po pag-usapan natin yung ating topic talaga na si Eliseo, balikan po muna natin yung pangyayari kung bakit naging sikat si Elijah. Okay? Kung bakit humantong dito sa ating, kung bakit humantong doon sa kanyang pagkatawag kay Eliseo. So balikan muna natin yun sa buhay ni Elijah. So sa panahon yun, no, matindi po ang pagsubok para sa bayan ng Diyos, which is yung Israel. Okay? So kumbaga, yung time na yun, talagang maraming pagsubok na silang hinaharap. Kumbaga, parang mga bayan ng Israel, nawawalan na sila ng pag-asa. Bakit po? Dahil sa panahon na iyon, ang Israel ay nasa ilalim ng isang duwag na hari. Okay? Duwag na hari. Bakit po siya duwag na hari? No? Siya po si Haring Ahab. Okay? So bakit po siya naging duwag na hari? No? Or bakit? Hindi, sa totoo lang, hindi siya po yung hari, pero hindi po siya yung naghahari. What I mean is, ang totoo po talaga ay si Reyna Jezebel. Okay? No? Ang tunay na namumuno, kumbaga siguro kahoy-kahoy lang si doon, si Ahab, no? Pero talagang ang namumuno ay si Reyna Jezebel. Yun yung asawa niya. Okay? Kaya si Jezebel po, mga kapatid, no, isa itong masama, walang takot sa Diyos at may layuning sirain ang pananampalataya ng Israel sa tunay na Diyos. No, gusto niyang baliin. Kaya mag-ingat po tayo. No, sa bawat mag-ingat po tayo sa mga taong yun. Hindi lang porket Jezebel to, babae talaga. Pag nag-iingat tayo sa babae na pumupunta sa ating simbahan, kasi ang layunin lang niya is para sirain, baliin yung ating pananampalataya. Okay? Maaaring lalaki din yan. No? Depende yan sa kanilang motibo. No? Maaaring hanggang ngayon, meron pa ring Jezebel. Okay? So, yun po, ingatan po natin. Pero ibang topic po yun. Okay? So, dito po si Jezebel, wala po siyang takot sa Diyos. At ang layunin niya ay yung sirain yung pananampalataya. Baliin yung pananampalataya natin. Baliin ang pananampalataya ng mga Israelita sa tunay na Diyos. Amen? So dito po, sa sitwasyon po na ito, itinayo ng Diyos si Elias, si Elijah. So kung naalala niyo po, no, kung bakit siya naging sikat, no, naalala niyo po ba yung pinakasikat niya na ginawa, no, sa Biblia, no, ginawa na pinakasikat sa Biblia na kanyang nagawa, which is yung no, doon saan sila nakita? Anong bundok 'yon? Mount Carmel. Amen. No, doon sa bundok ng Carmel. Okay? So nandoon si Elias. Siya lang po si Elias at ang hinarap niya ay 450 na propeta ni Baal. At meron pang 400 na propeta ni Asera. Okay? So, sa lugar po na yon, mga kapatid, kumbaga, idiniklara ni Elias no, idiniklara ni Elias na ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Kumbaga nga po,
Inaasar pa nga, anong gawin ng mga 400 na propeta ni Baal? Wala talagang sumasagot na Diyos. Inaasar pa nga ito ni Elijah. Sila, baka natutulog yung Diyos nyo. Oh, gisingin nyo, mga ganyan. No? So, yan, gisingin nyo yung katabi nyo, ha? Baka wala pa, nag-uumpisa pala tayo. Okay? So, doon po, pinapakita dito, dinideklara ni Elias, no, na ang Diyos ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Amen? No? At sa harap po ng lahat, no, yung 400, siya lang po mag-isa. At sa harap po ng lahat ng 400 na propeta ni Baal, no, sa harap po doon, no, sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng apoy mula sa langit. Okay? Kumbaga, isa po itong malinaw na patotoo na siya lamang ang tunay at buhay na Diyos. Sabihin po natin, buhay na Diyos. Amen. Amen po, no? So, ngunit po, hindi po nagtagal, yung katapangan ni Elias, dumaan din po siya, no? Kung nalalaman po na-depress, no? Na-depress din po si Elias. Nanghina din po siya, mga kapatid. Matapos ang kanyang tagumpay, no, siya po ay nawalan po ng sigla. No, maaring nanghina po si Elias. Okay? So, kumbaga po, nagtagumpay siya doon sa harap ng 400 na yon. Pero, dumaan ang araw, hindi nagtagal, ay yung tapang at yung ni Elias nanghina. No, nanghina din si Elias. Okay? No, nawalan siya ng sigla. O pwede rin sabihin natin, nawalan siya ng pag-asa. Okay? Natakot si Elias. Lumayo. No, tumakbo. Naglayo si Elias. Tumakbo siya doon sa ilang. No? At ninais na mamatay na lamang. No? Dahil po sa kanyang kalungkutan. Okay? So nagtago po siya sa isang kuweba, no, sa bundok ng Horeb. No, doon po siya kinausap ng Diyos. Amen? So sa kanilang pong pag-uusap, inilahad ni Elias ang kanyang mga sama ng loob. Okay? Sinabi niya, ako na lamang ang natitirang tapat sa iyo. Sinabi niya ito sa Panginoon Diyos. At pinagtatangkaan pa nilang kitlin or patayin ang aking buhay. Okay? Ngunit, sa kanyang kagandahang loob, ipinahayag ng Diyos ang isang kahangahangang katotohanan. Sinabi ng Diyos, Elias. Sinabi ng Diyos, Elias. Bakit ganoon lagi yung tunog ng Diyos? No? Elias, hindi ka nag-iisa. Mayroong 7,000 tao sa Israel na hindi sumamba kay Baal, ni humalik sa kanya. Okay? So yun po ang sinabi ng Diyos kay Elias. At ito na po. At dito, ibinigay po ng Diyos yung utos na yon. Sinabi niya, hanapin mo si Eliseo. Ito na yon, mga kapatid. Hanapin mo si Eliseo. Siya ang iyong magiging, kahalili. No? Siya yung magiging kahalili ni Elias. Si Eliseo. So, pinapahanap ng Diyos si Elias. Okay? Okay po, no? So, ang kanyang kwento po, mga kapatid, no, ay isa itong paalala sa atin, no, na kapag tinawag tayo ng Diyos, hindi niya tayo tinawag para guminhawa ang ating buhay. Naniniwala ba kayo doon? Kundi sa katapatan at pagsunod. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging hayahay. No? Tinatawag tayo kundi sa katapatan at sa ating pagsunod. Okay? Sabihin po natin, pagsunod. Amen? No? At sa likod po ng panawagan na 'yon, no? At sa likod ng panawagan ay isang layuning mas malaki. Malaki po kaysa sa atin. Amen? So ito po, mga kapatid, no? Yan. When God calls, we must be willing to leave our comfort in order to follow His purpose. Amen? No? Kapag tumawag daw po ang Diyos, dapat daw tayong
handang iwan ang ating comfort. Ano ba yung mga kung saan ka komportable, kung saan ka comfort, dapat handa kang iwan yon pag tinawag tayo ng Diyos. Sabihin po natin sa ating katabi, handa ka ba? Okay? Handa ka ba? Iwan yung comfort mo. Okay? Handa ka bang iwan yung comfort mo? Amen? No? Ngayon, are you willing to live your comfortable life when God calls you to fulfill His purpose? Nandito tayo sa Japan ngayon. Pero sinabi ng Diyos sa'yo, pumunta ka doon sa ibang lugar. Pumunta ka doon sa Arab country. Oh. Okay? So, maaaring naghihirap lang tayo sa Japan dahil mahal ang bigas. Pero okay pa rin kaysa sa iba. Praise God. So, are you willing to live your comfortable life when God calls you to fulfill His purpose? Amen? Handa ka bang bumiyahe ng malayo? Amen? Handa ka bang handa ka bang iwan muna yung ginagawa mo, no? Dahil tinawag ka ng Panginoon Diyos. Amen? So, mga kapatid, iyan po yung tanong na dapat nating harapin po sa araw po na ito ngayon. Amen? No? Dahil kapag tumawag ang Diyos, kadalasan ay inaakay niya tayo saan? Palayo sa ating comfort zone, no? Or sa ating comfort patungo sa kanyang dakilang layunin. Okay? So, sa panawagan po ng Diyos, hindi komportableng buhay ang kanyang inaalok. Amen? Kundi isang buhay na may kabuluhan, katuparan, at kaganapan sa kanyang mga plano. Amen? So, tignan po natin ngayong araw na ito, no, yung tatlong bagay, no, tatlong katotohanang makikita po natin, no, sa panawagan kay Eliseo, no, sa buhay po ni Elisha. Okay? Ito po yung una. Ito po yung ating pag-aaral ngayon, no? The call comes from God. True obedience comes with sacrifice, and the call leads to deeper service. Ulitin po natin. The call comes from God. True obedience comes with sacrifice. The call leads to deeper service. Amen. Okay? So, una po dyan, the call comes from God. Sabi dyan, no? Umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat. Okay? So, so si Shaphat po pala, mga kapatid, no? Kung makababasa nyo yung mga una pa kung sino si Shaphat, siya po ay isang spies, no? One of the spies. Okay? So, kumbaga po, siya po ay nandun po siya sa siya kumbaga pinuno po siya doon at ang nire-representa niya ay yung tribe of Simeon. Okay? Siya po yung pinuno doon sa tribe ni Simeon. So, pinuno po na magmanman, yung mga spies, one of the spies. Okay? So, siya po yung tatay ni Elisha. Okay? No? And isa din po itong kumbaga tagapamahala ni King David. Okay? Amen po. So yan po ang tatay ni Eliseo na si Shaphat. Amen? So dito po no, nakita si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo. May 11 pares na baka sa unahan niya nagamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo at gamit naman niya ang 12 pares ng baka. So lumapit si Elias sa kanya, hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. Amen. So habang ang buong bansa po mga kapatid, no, yung buong bayan na 'yon, no, ay nasa kaguluhan. Okay? At ang karamihan po ay tumalikod na po sa tunay na Diyos upang sumamba kay Baal. Isinugo po ng Diyos si Elias upang ipasa yung balabal. Alam niyo po yung balabal, no? Balabal
ng propeta. Okay? Sa isang lalaking hindi naman kilala, no, ng marami, no? Isa po siyang magsasaka, nag-aararo, no? At wala pong iba kundi si Eliseo na anak ni Shaphat. Okay? So, hindi pinili ni Eliseo ang maging propeta. Hindi po siya nangangampanya na para maging propeta, no? Hindi po siya nangangampanya na para sa posisyon. Wala siyang mga pinasang resume or mga tinatawag na portfolio, no? Dati, no? Para maging propeta. Siya po ay abala sa pag-aararo ng lupa kasama ang 12 pares ng baka. So ngunit po sa gitna ng kanyang ordinary day, no, yung ordinaryong araw lang po ni Eliseo, alam mo po yung dumating, yung isang hindi pangkaraniwang calling or tawag ng Diyos na dumating sa kanya. No, abang nag-aararo siya, may biglang ganito yung sinabi ng Diyos, ganito yung calling na matatanggap niya. Okay? Isang panawagan na mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Elias. Okay? Dumating si Elias doon. No? Kumbaga parang nag-aararo siya. No? Isipin niyo mga kapatid, nag-aararo siya. Tapos dumating si Elias at pinasa yung mantel. At yung balabal na yon. Yung balabal na yon, which is yung balabal ng propeta. Okay? Kumbaga para sa atin, kunyari, panyo ng pastor. O, for example lang, pinasa ko sa isang tao, o pastor ka na. O, di ba? Parang ganun yung imagine nyo, parang ganun yung mga nangyayari. Pero, ito mga kapatid, yun po yung parang nangyayari, no? Habang siya po ay nag-aararo. Maaring po doon sa inyo, ano bang ginagawa nyo sa kaisyan nyo? Maaring meron kang ina-assemble doon. Na-assemble mo yung washing machine ba? Ano bang ginagawa nyo? O yun, pinapailaw mo yung bulb na kahit hindi nakasaksak. Hindi, joke lang. Kahit may ginagawa ka, pero may tinawag ka ng Diyos. Maaring ganun yung nangyayari. Okay? So, mga kapatid, no, ang panawagan po sa paglilingkod ay hindi resulta ng sariling kagustuhan o ambisyon. Hindi ito aplikasyon ng tao, kundi ito po ay pagtatalaga ng Diyos. So, si Elias po ay hindi kumilos sa sarili niyang kagustuhan. Okay? Naunawaan niyo po mga kapatid? Marami po nagsasabi, wala kaming planong magpastor. Marami po nagsasabi, hindi namin planong maging leader. Wala kaming planong magiging pinuno ng isang organisasyon. Di ba? Pero, kumilos po ang Diyos sa kanyang buhay. No? Kay Eliseo. So, siya po ay sinugo ng Diyos. Amen? No? Tingnan natin sa 1 King. Yan. Sabi niya sa 1 Kings 19:16, also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Meholah, to succeed you as prophet. Amen? Kaya ang pagpili po kay Eliseo, mga kapatid, ay isang banal na kautusan. Hindi po yung parang ginawa lang ni Elias is nagmili lang siya. Kundi talagang ito po ay inutos ng Diyos. Amen? So isipin po natin ito, no? Habang si Eliseo po ay abala sa kanyang maaaring pang araw-araw na ginagawa, no, na trabaho yung doon sa bukid. So dumating si Elias, no, yung propetang kilala doon sa mga himala, no, yung sikat na si Elias. At walang sinabi, kundi isinuot lang agad, no, isinuot agad yung or ibinalabal, no, sa kanya agad, no, kay Eliseo. So, kumbaga po, that time, sa bukid, tahimik, di ba? Tahimik, no? Kumbaga, tahimik lang po yung pangyayaring yun, no? So, talagang makita natin doon yung makapangyarihang simbolo. So, hindi man po, no,
hindi man may tinig mula sa langit. So ang kilos po ni Elias ay malinaw. Ito po, malinaw po yung kanyang kilos. Okay? Kasi ang Diyos ay tumatawag. Okay? Also, ito po yung narinig niya. Ito po yung natanggap ni Elias na sugo ng Diyos sa kanya. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat. Okay? From Abel Meholah to succeed you as prophet. Mahalaga po yan na talagang Elisha, son of Shaphat. Maari kasing may Elisha sa araw na yon, pero hindi siya anak ni Shaphat. Okay? So, kaya sinasabi para talagang ibig sabihin malinaw, Malinaw, malinaw po yung pagka-utos sa kanya ng Diyos. Amen? So, okay. So, tignan po natin kung ano po yung tinatawag na mantel or yung balabal na sinusuot nila. Pero hindi po ito. Hindi po ito sa atin na ito, yung panahon na ito na ngayon. Wala akong mahanap. Pero ito po yung sa panahon po natin ngayon. Yun po ibig sabihin yan. So mantle, sa Hebrew po yung aderet, aderet, So a large over garment. So this word is used of Elijah's mantle. So lagi pong suot yan ni Elijah. At yun po yung ibinalabal niya kay Elisha. Okay? So ito po, ito rin po ay sinasabi po sa ibang kasulatan na marahil po ito po ay balat ng tupa. Okay? Yung tinatawag na sa Hebrew word na miel. Miel ata, ewan ko paano pagbasa. Miel. Okay? So ito po ay balat, galing sa balat ng tupa. Importante po itong kasuotan po na ito that time kasi nga ito po yung talagang nagpapaano sa kanila ng lamig that time. So ito na po sa atin ngayon, mga ganito na po yung mga ginagawa natin ngayon. Pero yung sa kanya po, meron po yung parang may hood, may hoodie, okay? Yung sa kanila maaari, okay? So ito po mga kapatid, maaaring ito rin po yung tinutukoy doon sa kung hindi ako nagkakamali, kay Achan, Kay Achan naman, yung kanyang pinagnanasaan na nung inutusan sila ng Diyos na huwag kayong kumuha ng kahit na ano. Pero kinuha niya yung magandang balabal. Okay? Na itinago niya doon sa ilalim ng kanyang tent. Okay? So, yun po yun. Mga ganitong klase na mantel. Okay? Yung mantel sa atin, nalagay na sa mesa. Okay? Dito po mantel or yung tinatawag na kumbaga yung balabal, yung sinusuot nila na panglaban nila sa lamig. Okay? So mahalaga po 'yon that time sa kanila. Okay? So ang balabal po mga kapatid ay simbolo ng prophet authority. Okay? Symbol of a prophet authority, yung balabal na 'yon. Okay? So at ito po ay kumbaga malaman na siya po ay nagmi-ministeryo. Okay? So kapag pinasa ito kay Eliseo, ito'y tanda na ang Diyos ay may bagong itinilaga. Okay? For example lang may pinasa akong kumbaga tinatawag na, ganyan, panyo ng pastor. For example lang wala naman talaga ito. Pero pinasa ko ito sa isang tao, Sa isang tao, so ibig sabihin nun, siya po ay pastor. Siya po ay bagong itinilaga na pastor. Okay? So, wala naman po yun. Huwag nyo na intindihin. Gusto ko lang para mas maklaro. Okay? So, mga kapatid, kapag ipinasa po ito kay Elias, ito po ay tanda na ang Diyos ay may bago itinilaga. Okay? Ngunit po, tandaan po natin, si Elias po mga kapatid, ay instrumento lamang. Okay? Ang talagang panawagan ay mula sa Diyos. Amen? So mga kapatid, ang ating panawagan po sa paglilingkod ay hindi dahil tayo ay karapat-dapat.
Hindi ibig sabihin ikaw ay naging pastor kasi ikaw ay magaling. Hindi dahil ikaw ay naging leader kasi ikaw ay matalino at pastor. Magaling at talagang mahusay. Paras lang naman yun. Ayun, naubos ako Tagalog. Hallelujah. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Okay? So, yun, kumbaga po, ikaw ay hindi pinili dahil ikaw ay mabait. Kailangan, ikaw, mabait ka. Ikaw, magiging leader kasi mabait ka. Galing. Okay? So, hindi po ganun. No? O hindi dahil tayo ay karapat-dapat. Wala pong karapat-dapat sa atin. Amen? No? O tayo yung pinakamahusay. Ikaw yung magiging pastor ikaw ang magiging leader sa grupong ito kasi ikaw ang pinakamahusay. Ikaw na. No? So hindi po ganoon. Okay? Ang pagkatawag o ang panawagan sa paglilingkod. Amen? Ito po ay biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya maraming nagsasabi, kung lalo talagang naunawaan natin yung pagtawag ng Diyos sa atin, ito po ay biyaya. Ito po ay pagkakataon po sa atin. Napakalaking privilege po ito na tayo po ay tinawag ng Diyos. Isipin niyo po, sa raming tao, ikaw pa ang pinili ng Panginoon Diyos. Okay? So, ang Diyos po ang pumili kung sino ang kanyang gagamitin. Amen? No? At kadalasan po, mga kapatid, tignan niyo po ito, kadalasan, ang tinatawag niya ay ang mga busy. No? Yung mga busy. Yung maraming ginagawa. Yun yung tinatawag ng Diyos. No? Busy po, sa katapatan, sa araw-araw na gawain. Okay? Yun po ang kadalasang tinatawag ng Panginoon Diyos. No? Tulad po ni Eliseo. Maaring busy siya sa pag-aararo. Di ba? Busy po siya sa pag-aararo sa bukid. Araw-araw, maaring araw-araw niya ginagawa ito. No? At kadalasan, yun po ang tinatawag ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, hindi mo kailangan, baka po kasi, mag-antay pa tayo na umapoy yung puno dyan at kausapin tayo, katulad kay Moises. Okay? Para lang malaman natin na talagang tinawag tayo ng Panginoon Diyos. Maaaring kasing tayo po ay nasakay siya, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, maaaring tayo nasakay siya, habang may ginagawa, habang nagtatrabaho tayo, pero may dumating sa atin na ikaw ay tinatawag ng Diyos na para maglingkod sa Kanya. Huwag ka nang mag-intay pa ng, huwag ka nang mag-antay pa ng imahimalang mga pangyayari. What I mean is yung mga may decoration pa para ikaw talaga ay tunay na tinawag, na para masabi mong ikaw talaga ay tinawag ng Diyos. Meron pang mga tao, tapos nandito ka, ikaw ay tinawag ng Diyos. Okay? So yung mga pangyayaring yon, huwag na nating antayin upang marinig lamang ang tawag ng Diyos. Minsan, ito po ay dumarating sa gitna ng ating pagtatrabaho, sa ating pananahimik, sa gitna ng ating ginagawa, maaring sa ating pamilya, okay? O kahit na nandun tayo sa isang tahimik na lugar, maaari po doon ay darating. Ito po ay dumarating maaari doon sa mga sitwasyon na yon. Amen? So ang mahalaga po dyan mga kapatid ay kung bukas ang ating puso na tumugon. So ngayon, tanungin natin, handa ka bang tumugon sa panawagan ng Panginoon Diyos? Amen? Amen? Kung tunay po nating naunawaan ng panawagan ay nagmumula talaga sa Diyos, hindi natin ito babaliwalain. Amen? Hindi natin ito babaliwalain kung tunay talagang tinawag tayo ng Diyos o talaga yung pagkatawag natin ay nagmumula sa Diyos. Amen? Huwag nating baliwalain. Sabihin natin sa ating katabi, bebe, huwag nating baliwalain, bebe. Okay? Huwag nating baliwalain yan, kapatid. Okay? Hindi natin ito tatanggihan dahil sa Sa takot. O kakulangan natin. Minsan, hindi pa ako ready. Hindi ako marunong dyan. Hindi pa ako nag-aral. Okay? Yung mga pag-aaral natin sa about leadership, yung 360 degree leader. No? So,
Wag mo nang antayin na maging leader ka pa bago ka pa mag-aral sa mga araling pang leader. Ngayon pa lang na hindi ka pa leader, mag-aral ka na sa pagiging leader. Okay? So anyway, ibang topic po 'yan, ibang panahon po 'yan, ibang time po 'yon. Okay? So balik po tayo. So dito po, no, ay dapat hindi po natin ito tanggihan dahil lang po sa ating takot at sa mga iniisip natin na hindi tayo karapat-dapat at sa ating kakulangan. Ay, hindi ako marunong magtagalog. Actually po, yan po talaga yung unang-una kong reason dati. Ayaw ko lang mag-devotion sa harap ng mga youth dati, no? Ayaw ko lang mag-exhort, ayaw ko lang mag-share. Ayaw ko lang kasi nahirapan ako magtagalog. Ay, nag-quote pa ako ng verse dati doon kay Moises. Mali pala yung application ko. Di ba? So, yun po, maaring yun po yung mga reason or mga kasinungalingan ni Satanas sa ating isipan. Para lang hindi ka matuloy sa ginagawa mo or sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon Diyos. No? Dinidistract ka niya. Amen? No? So, ito po, mga kapatid, wag po nating tanggihan yung panawagan ng Diyos dahil sa takot po natin, dahil sa ating kakulangan. Kundi, tanggapin po natin ito ng may pananampalataya. Lord, ikaw ang tumawag sa akin. Alam ko ikaw mag-provide ng katalinuhan, ng kung ano man po, Panginoon, yung aking gagamitin o aking i-prepare, Panginoon, sa aking pag-i-exhort, sa aking kung ano man po yung gagamitin ko sa ministry na ibinigay mo po sa akin, Panginoon, ikaw ang magpo-provide, ikaw pong magbibigay sa akin ng kalakasan, ikaw po, Panginoon Diyos, ang siyang maggagabay sa akin at magpapalakas. Amen? So yun po, dapat ang ating, yun po ang kasama sa ating pagtugon. Tanggapin po natin yung panawagan ng Diyos ng may pananampalataya. Sabihin po natin, pananampalataya. Amen? So, dahil po ang tumawag ay ang Diyos na makapangyarihan. Amen? At asahan po natin na ang Diyos ay may magandang layunin po sa atin. Amen? So, mga kapatid, tandaan po natin lagi na ang tumatawag sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan. Amen? At lagi nating paniwalaan at asahan na ang Diyos ay may magandang layunin sa atin na mga tinawag ng Diyos. Amen? So yung pangalawa po, no? True obedience comes with sacrifice. Sabi diyan, iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam at saka po ako sasama sa inyo. Sumagot si Elias, sige, pero huwag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo. Amen? So, the true obedience comes with sacrifice. So, ang tunay daw po ng pagsunod ay may kalakip na o ay may sakripisyo. Amen? Yun po ang tunay na pagsunod. May sakripisyo. Ano po yung iniwan ni Elisha bago siya sumunod? Iniwan ni Eliseo ang mga baka. Magkano isang baka ngayon? Magkano isang baka? Mahal, di ba? Mahal. So, lagay natin, ilan yun? 12 lang yung pinakita dito, pero maaari kasing marami pa siyang mga hayop doon. No? Mga inaalagang hayop. No? 12 yung ibinanggit. So, maaaring mahal na yun, 12. Maaaring umabot na sigurong mga ilang libong, may ilang libong thousand na yun. So, joke lang. Okay? So, yun po, no? So, ibig sabihin, nandun yung sakripisyo. Amen? So matapos po ibinalabal ni Elias ang kanyang, yung balabal kay Eliseo, agad po na nagkaroon ng pagtugon si Elias. Okay? Isa po itong makita nating matapang na hakbang na ginawa ni Eliseo. Amen? Iniwan niya ang mga baka at tumakbo kay Elias. Amen? Nagawa po ba natin yon? Sabihin tayo na, ikaw mag-i-exhort ngayon. Pwede ka ba? Sabihin natin, sige, tas ikaw may ginagawa ka. May ginagawa ka ngayon na bagay. Sige po.
Sige po, ang mabilis yung tugon natin. No, sige po, ako po mag-exhort. Maraming salamat po sa pagkakataon, no. Napakasarap pakinggan kung ganyan po, no, at natutuwa ang Diyos po, no. Kasi tandaan niyo mga kapatid, natutuwa ang Diyos pag tayo po ay nag-e-effort. Amen? No? Kaya isipin po natin itong bagay na ito, no. Si Eliseo po ay may kabuhayan. May kabuhayan si Eliseo. May lupa siya, maaring malawak yung kanyang lupain. May mga baka at marahil ay may magandang kinabukasan bilang isang may-ari ng yung malaking lupain. Maaring maganda yung future niya kasi malaki yung lupain niya eh, no? So, ngunit po mga kapatid, nang dumating ang panawagan ng Diyos, hindi po siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang lahat upang sumunod. Sumunod, no, sakay sa Panginoon Diyos. Okay? At maging kahalili ni Elias. Amen? So, ang pagsunod po sa Diyos ay may kalakip or kaakibat na sakripisyo. Amen? Naniniwala po ba kayo doon na may sakripisyo? Ibig sabihin, sacrifice, hindi mo na comfort zone yon. Sakripisyo na yon. Okay? Hindi ito laging madali. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos natin, hindi ito laging madali. Amen? Minsan po ay nangangahulugan ito ng pagtalikod sa mga bagay na mahalaga sa atin. Ano ba yung mahalaga sa atin? Okay? Isipin po natin kung ano yung pinakamahalaga sa atin o yung mga bagay na mahalaga sa atin. At sa paglilingkod natin sa Diyos, maaaring lumalayo tayo doon sa mahalaga sa atin. Yun po ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Amen? So, maaaring yan po ay mga ari-arian natin. Meron pala tayong ari-arian doon sa ibang lugar, pero iniwan natin dahil tinawag tayo sa lugar na ito para maglingkod. Amen? So, maaring ito po ay ating pamilya. No, maaring ito po ay ating pamilya. Kailangan natin silang iwan. No? Or kailangan nating lumayo sa kanila dahil sa panawagan ng Diyos. Okay? At yun po, ilalayo tayo doon sa ating comfort zone. No? So, ito po, mayroon pong isang hari na naman. Mayroon po isang hari na nag-order siya ng 2 mamahaling parot. Parot, magagandang parot. Yan, di ba maganda? Magandang parot, 2 magandang parot. Okay? Bakit po maganda? Malalaman niyo yan, bakit maganda at mahal. Tignan niyo lang ngayon. No? Isang hari, nag-order siya ng mahal na parot talaga. So ngayon po, mga kapatid, natutuwa yung hari na yon kasi nga nakikita niya lumilipad yung 2 parot, no, masaya, maaring masaya, nakikita niya masaya, natutuwa siya sa mga nakikita niya sa alaga niyang parot, no, yung in-order niya na mahal. Okay? O bakit po mahal? O, di ba? Yung green nagbago yung kulay. So kaya mahal, nagbabago yung kulay niya. So ngayon po nakita na isang araw-araw niya po tinitignan. No, nung isang araw, tinignan niya po, isa na lang po ang lumilipad. Isang parot na lang po ang lumilipad at naging kulay green pa. No? So yun po, isa na lang lumilipad. So ngayon, hinahanap niya yung isa hinahanap niya yung isa. Siguro malaki yung kulungan niya, maaaring ganito kalaki na ano. So hinahanap niya yung isa. So ngayon, yan, nandun lang po sa kanyang yung pinapatungan niya na sanga. Nandun lang po siya. Maaring siya po ay may sakit. No, mutla. No? Siya po ay may sakit. Maaring siya po ay nalungkot ba itong parot na ito? Kasi isa na lang po ang lumilipad. So, maaring may sakit po ito. No? Puro puti na eh. Hindi po manok yan. Hindi po manok yan. Ano yan? Parot yan. Mahal yan eh. Kaya nagbabago itsura, kulay. Okay? So yan po. Nagtaka po yung hari ngayon. Nagtaka po yung hari na bakit lagi na lang siyang nasa sanga.
Okay? So ngayon po, patawag ang hari ng expert no, or yung doktor na para gamutin itong parot na ito. No? Kasi lagi lang siyang nandoon sa sanga, nagbago na, medyo gumaling-galing na. Pero yan po, lagi na malungkot pa rin na parot. Malungkot siya na parot, no? Hindi siya lumilipad na, hindi siya sumasama dun sa isa na laging lumilipad. So, yung nag-aalala po yung hari. So ngayon po, mga kapatid, nagpatawag po siya ng expert, no? Yung doktor naging manok. Wala akong makita eh. Okay? Expert nga eh. Ginawang manok. Hindi po. Hindi po yan yung hawak niya. Nasa parating pa lang, in-order niya. So ngayon po, padala po siya ng expert ngayon na doktor na sa mga parot or sa mga hayop. Okay? So ngayon po, pero wala pong nangyari. Wala po talagang nangyari doon. Ganun pa rin, nandun pa rin siya sa kanyang sangan. Lagi pa rin, hindi pa rin siya lumilipad. Parang ganun, isa lang talaga yung lumilipad. So ngayon po, nagpatawag po siya ngayon ng expert talaga doon sa mga parot, yung farmer talaga, yung sa mga, talagang expert sa mga parot. Hindi siya doktor, pero expert siya sa mga ibon. No, yun pinatawag niya, no? So si tatay. Okay? So ngayon po, okay. So ano po yung ginawa nito? Ano po ang ginawa ni Kuya? Nung gumaling na, no? Lumipad na ngayon yung dalawa. Sabay sila ulit ngayon na lumilipad yung dalawang parot. Bakit po? Tas tinawag yun ng hari ngayon, yung expert sa mga ibon. Ano po yung ginawa ninyo? Ano po yung nangyari? Ang ginawa lang po nung expert na yun, binali lang po niya yung sanga. Binali niya yung sanga na laging pinapatungan nung isa. Yun lang po ang binali niya. Bakit po? Kasi yun po yung comfort zone niya. Yung sangang yun. Binali niya lang para siya po ay makalipad ulit. Okay? Kaya ganun din po sa atin. Maaaring lalayo tayo, babaliin yung comfort zone natin para lang tayo ay makalipad. Or para sumunod talaga tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Maaari kasing babaliin yung mga kung saan tayo relax, saan tayo nakaka-feel ng comfort, no? Sa paligid ba natin, sa mga kaibigan ba natin, no? Or sa pamilya ba natin. Pero ang panawagan ng Diyos, maaaring kadalasan meron pong ganitong pangyayari. Amen? So, kailangan palang minsan baliin po yung sanga na ating laging tinatayuan. You know? Amen? So, sa bawat pagtalikod po, no? Ngunit sa bawat, tandaan po natin, ito yung mahalaga mga kapatid, sa bawat pagtalikod po natin doon sa ating comfort zone, asahan po natin na merong mas mataas na layunin tayong pinapagawa. No? Tayong na ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Walang iba kundi yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Amen? So, hindi lang po iniwan ni Eliseo ang kanyang ari-arian, mga kapatid. No? Hindi lang niya po iniwan kanyang mga ari-arian. Tumakbo pa siya kay Elias. Ang kanyang kilos po dito ay nagpapakita na talagang willing siya na sumunod. Amen? Hindi siya nagdalawang isip. Kumbaga talagang tumakbo siya. Hindi yung i-chat ko na lang siya pag i-chat ko na lang si Elijah pag nakapag-decide na ako. Pero dito po talaga, andun yung agad na pagtugon niya at tumakbo pa talaga siya. Nagpapakita po ito na talagang gusto niya agad na sumunod. Amen? So wala pong pag-aatubili ang si Elisha. So tayo rin po, no? Ikaw, sinabi ko po kanina, ikaw po mag-Bible study ngayon this week. Pwede ka ba, kapatid? No? Ano po kaya ang magiging tugon po natin? Katulad din ba kay Elias? No? Tapos ang tugon po natin, pwede po ako, pastor. Pwede po ako. Pwede po ako, leader. Pwede po ako. Pwede po ako ngayon. Wala pong problema. Napakasarap po pakinggan. Amen? So, wala pong tanong-tanong, walang negosasyon yung nangyayari. At ipinakita po dito ni Eliseo na handa siyang mawala ang lahat. Ngayon,
Handa po ba tayong mawala ang lahat para lang sa pagsunod natin sa Panginoon Diyos? Amen? No? Makasunod lamang sa panawagan ng Diyos. Amen? So, ang ganitong klase po na pagsunod, mga kapatid, ay hindi po ito normal. Amen? Isipin niyo po yun. For example, ang Fujikin, iwan natin yan kasi tinawag tayo sa ibang lugar. Nagtrabaho tayo sa Japan. Di ba? Nagtatrabaho sa Japan, tapos tinawag tayo dahil sa panawagan ng Diyos. Tumigil ka ngayon sa Fujikin at maglingkod ka sa Diyos. Okay? Tumigil ka ngayon sa iyong pinagtatrabahuan. No? At maglingkod ka sa Panginoon Diyos. Okay? So ngayon po mga kapatid, no? Hindi po, kumbaga po, ano man po, hindi lang po sa trabaho. Hindi lang po sa trabaho, kundi kung saan po tayo komportable. Handa po ba nating iwan muna yan o iwan yan para lang sumunod sa Panginoon Diyos? Amen? So, ang mundo po ay nagtuturo po sa atin ng, kumbaga, tinuturuan tayo ng mundong ito na maging sigurista. Okay? May ano ba ako doon? May ano ba ako doon? Meron ba akong pag sumunod ako? Meron ba akong ganyan? Meron ba akong magagamit? May titirhan ba ako doon? Meron ba akong sahod doon? Meron ba akong makakasama doon? Meron ba akong magiging kasama doon? Marami ba akong magiging pagkain doon? O, di ba? Gusto natin maging yung sigurista. Yun yung tinuturo po ng mundo sa atin. No? Tinuturo ng mundo sa atin na dapat meron tayong, kumbaga, komportable ba ako doon? Di ba? Komportable ba ako doon? Ang paglilingkod po, mga kapatid, sa Panginoon Diyos ay hindi po laging komportable. Amen? No, hindi ko po sinasabi sa amin na ito'y komportable sa amin dahil sanay na po kami na biyahe. No? Ito po talaga ay hindi po komportable na buhay, no, na magbiyahe ng malayo, no, kahit po sa inyo na magbike kayo, maaring hindi po yan komportable sa inyo. Maaring yung kanyang pagtatrabaho ng Sabado tapos simba sa Linggo, yan po ay hindi po yan komportable sa inyo. Maaring yan po ay hindi komportable. Pero nandyan po yung sakripisyo. Amen? Kasi pag tinatawag na sakripisyo yan, hindi na po yan komportable sa inyo. Amen? So, yun po ang tinuturo ng mundo, no, na maging sigurista tayo sa mga bagay bago tayo sumunod sa Panginoon Diyos. Okay? Ngunit, ang pagsunod sa Diyos, no, ay kabaligtaran po ng tinuturo ng mundong ito. Ito po ay isang pagtitiwala sa hindi po natin alam yung kasunod. Amen? Isang pagsuko ng ating sariling kagustuhan. Amen? Hindi na po natin gusto yung ginagawa natin. Kumbaga, hindi na po gusto ng ating talagang ng ating flesh, kundi ito po ay kalooban na ng Panginoon Diyos ang ating sinusunod. Okay? So, at ito po yung mga pagtahak, no, at pagtahak sa landas ng pananampalataya. Amen? So, si Jesus po, mismo po ang nagsabi po, no, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Amen? Ang sakripisyo po, mga kapatid, hindi po yan komportable. No? Maaaring hindi na po yan komportable sa atin. Yung tinatawag na sakripisyo. So ito po yung sabi ng Panginoon Jesus, no? Kumbaga sa ibang no, kung ibig ng sinuman na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumama sa akin. Amen? So mga kapatid, tayo po, no, tinatawag ng Diyos. Amen? Naniniwala ako na tayong lahat ay tinatawag ng Diyos. Kaya po kayo nandito ngayon. Amen? No? Tinatawag po tayo ng Diyos sa ganitong uri ng pagsunod. Hindi po lamang yung, yes, susunod po ako. Yung salita lang. Kundi yung yes na may action. Amen? Yung merong yes na may
action. No? Kahit mayroon pa yang kalakip na sakripisyo. Amen? Maaaring tawagin ka ng Diyos na iwan mo ang iyong trabaho upang maglingkod. No? Sapo lang yon. O kaya'y baguhin ang iyong mga pinaplano upang sundin ang plano niya. Okay? Plano po natin mag-Australia. Plano po natin mag-New Zealand. Pero iba ang plano ng Diyos sa iyo. Manatili ka sa Japan. Okay? Sundin po natin, no? Maaring babaguhin po 'yan, no? Ang ating mga plano. Okay? So, ang tanong, handa ka bang isuko ang lahat kung ito'y hihingin ng Diyos? Amen? So, hindi po lahat ay tinawag sa full-time ministry. Okay? Hindi po lahat ay tinawag sa full-time ministry tulad ni Eliseo. Okay? Pero lahat po tayo ay tinawag sa buong pusong pagsunod. Amen? At ang pagsunod po na walang sakripisyo ay hindi ganap na pagsunod. Amen? Yan po ay hindi ganap na pagsunod pag wala pong sakripisyo. Amen? So, kumbaga sinasabi natin, nagsasakripisyo naman po ako, pastor. Okay? No, tama naman po, nagsasakripisyo, pinipigilan po nga natin, makapikit talaga ngayon, di ba? Pinipigilan yun. Pagsubok na pinipigilan po natin na makapikit po ngayon, no? Para lang talagang makapagpatuloy tayo ngayon. Okay? Tatapikin mo ngayon katabi mo. Labanan mo yan. Okay? Sakripisyo yan. Sakripisyo yan. Okay? Pinipigilan po natin yung pagpikit. Okay? So hindi po madali ang pagsunod. Amen? Hindi po madali ang pagsunod, mga kapatid. Ngunit ito po ang daan ng pagpapala. Amen? So si Eliseo po ay naging propeta na po, naging propeta po talaga siya, no? So, makapangyarihang propeta. So, higit pa sa kanyang iniwan. Okay? Tandaan po natin, ano po yung mga iniwan niya? Bukirin, mga baka, no? Or ano man yung mga ari-arian niya. So, ito po yung nangyari sa kanya dahil sa pagsunod niya sa Panginoon Diyos. Okay? Higit pa doon sa kanyang iniwan. So, sapagkat ang sakripisyong inalay para sa Diyos ay hindi nasasayang. Sabihin po natin sa ating katabi, no? Lahat ng sakripisyo mo para sa Diyos ay hindi nasasayang. Amen? No? Wala mang sumasama sa atin sa pagmiministeryo, tandaan po natin, kasama natin ang Diyos at yung lahat ng ating mga sakripisyo para sa Panginoon ay hindi nasasayang. Amen? Dahil sa dulo, ang tunay na pagsunod ay may sakripisyo. Okay? Ngunit may higit na gantimpala. Amen? So, sino ba dito yung sumunod siya sa Panginoon Diyos tapos agad-agad yung gantimpala sa Kanya? Kumbaga po, nandun agad yung blessing. No? Sumunod ka lang sa pagtawag ng Panginoon Diyos, andun agad yung blessing sa atin. Amen? No? So, mga kapatid, tandaan po natin, no, yung hindi matatawag na tunay na paglilingkod kung wala po yung sakripisyo. Amen? So, ito po, yung pangatlo. The call leads to deeper service. So, palas na po ito. Okay? So, sabi niya doon, pagkatapos ay sumunod siya kay Elias at naging tagapaglingkod niya. Amen? So, ito po, tignan natin, no? Bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka at kinatay, ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka, ang mga kagamitan sa pag-aararo. Ano po yung mga kagamitan sa pag-aararo? Wala pa namang kuliglig dati. No? So yung mga kahoy, maaari yun, no? Kagamitan sa mga para sa doon sa pagluluto ng mga karninong baka. Kumbaga, isipin niyo po, mga kapatid, hindi lang niya iniwan yung baka doon sa kapitbahay niya, iwan ko muna itong mga baka ko, alagaan mo ng mabuti ha, kasi pagbalik ko, mga ganyan. So, kasi susunod muna ako kay Elijah.
No? Magiging apprentice niya kasi ako ngayon. So dito muna yung 12 kong baka or ilan ba yon? No? Dito muna yan sa inyo, sa kapitbahay. Iniwan mo lang. Pero ito po ay kinatay niya. At yung panggatong, pwede rin, ayan, gagamitin ko pa yung panggatong na yan. Yung panggatong, I mean yung kagamitan no, pang maaring yung mga yoke, ano bang tawag sa ano yan, sa Tagalog. No? So, umbaga, yung, dyan muna yan. Tinabi mo muna, tinago mo. Pero ito po ay kanyang ginamit yung kagamitan sa pag-aararo, ay ginamit sa pagluluto ng karni ng baka. Ibig sabihin mga kapatid, wala na talaga siyang babalikan. Hindi niya na talaga babalikan yon, yung mga baka na yon dahil sa pagsunod niya sa Diyos. Okay? Hindi niya na babalikan yung mga ikinabubuhay niya, na yun yung nakapagpapasarap sa kanyang buhay, na maaaring yun po yung malaking kita niya, hindi niya na po yun mababalikan. Kasi bakit po? Niluto niya na yung mga baka at ginawang panggatong yung mga kagamitan sa pag-aararo. Amen? So ano po yung kagamitan niya na yun? Ito po yung yoke. No? So ito po yung nilalagay sa leeg. No? Isinisuot sa leeg ng mga baka upang itali sa kanila ang mga panali. Okay? So, yung parang ito po yung kable, no, kabling parang nag-uugnay doon sa pag-aaral. Maring ito po yung parang manubela or something no, para makontrol nila yung baka no, sa pag-aaral, no. So, ito po yung ano na 'yon? Kagamitan na 'yon, no. Makita naman natin yan sa ating mga bukid, yung may mga parang naka-curve talaga siya na ganyan. So, ito po yung mga nilalagay niyan sa baka, yan. Nilalagay sa kanilang liig. No? Isinisuot doon yan sa liig. Okay? So, ito po, no? Matapos po, no, ihandog ni Eliseo ang kanyang mga baka at kagamitan bilang isang simbolo ng pagtalikod doon sa kanyang lumang buhay. Okay? Hindi po siya agad naging propeta nung siya po ay tumugon. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, hindi siya agad naging propeta. Wala pong ceremony na naganap that time, no? Kumbaga po, wala pong pagpapatong ng kamay sa kanya no, para nang siya ay tinilaga, no? Wala pong public recognition, no? So, ang sabi po ng talata, sumunod siya kay Elias at naging tagapaglingkod niya. Amen? So, hindi naman po siya agad inilagay sa pagtuturo. Okay? Tandaan po natin, hindi po siya agad inilagay sa pagtuturo, sa pangunguna, o paggawa ng mga himala, ang kanyang ginawa, no? Hindi po siya agad inilagay po doon. Okay? Naging apprentice po muna siya. Okay? Katulad po ni King David, no? Siya po ay inanoint na as a king. Nakasunod na hari. Iniwan na sa Saul. Hindi na po hari, iniwan na po siya ng Diyos. Pinabayaan na po siya ng Diyos. Pero si King David, no, inanoint po siya, intusan niya si Samuel, inanoint niya doon sa bahay nila, no, at si King David, pero hindi po siya agad na iniluklok doon sa kaharian. Okay? So siya po muna ay bumalik doon sa kanyang shepherd, no? Siya kanyang ano ba Tagalog noon? Naubusan ng Tagalog. Basta, yung pagpapastol, yon, sa pagpapastol niya. No, ibinalik mo na siya doon at doon niya po, no, marami pong nangyari po doon sa sa pastulan na iyon, no. Doon niya po natutunan, no, kung paano yung pagsiservisyo, doon marami siyang natutunan doon, yung pagpatay ng mga oso, yung nakaharap niya, yung mga leon, di ba? So, yun po mga kapatid, hanggang siya po ay iniluklok na sa pagiging. So, maraming taon. So, ito rin po naging kay Elisha. Okay, naging apprentice po muna siya. Nandun muna siya sa pagsiservisyo, no? Naging apprentice siya ni Elijah. Amen? So, ang tunay po na panawagan ay hindi agad po nagdadala sa posisyon, kundi sa proseso. Tandaan niyo mga kapatid, no? Kaya marami pong mga leaders ngayon na inilagay, no, sa isang organisasyon, no, na hindi talaga nagtatagal. Bakit po?
no, maliban po sa pasaway yung miyembro or maraming mga lingkod ngayon na ayaw ng tunay na proseso. Okay? Gusto nila maging leader agad. Okay? Ayaw nila na dumaan sa proseso. Gusto talaga natin, gusto ng marami is yung shortcut. Hindi nila dinadaanan yung proseso. Mahirap daw. Gusto nila maging leader na. Okay? So, kaya maraming hindi nagtatagal sa leadership. Okay? So, ang unang hakbang po no, sa paglilingkod sa Diyos ay hindi palaging nasa stage. Okay? Hindi po laging nasa stage o nasa unahan. Madalas ito po ay nasa likod. Ibig sabihin, yung mga kaya po tayo may inuupuan ngayon. Kasi nga po may naunang naghanda niyan. Amen? Hindi nyo alam kung sino. Pero kaya ka may inuupuan ngayon dyan kasi nga merong nag-arrange dyan. Kaya malinis po yung inyong kapaligiran. Niisip ko na po kasi yung church building. May nagpupunas na. So, kaya po, malinis po yung ating kapaligiran po ngayon. Walang alikabok. Kasi nga po, meron na nagpunas dyan kahapon. wala talaga nagpunas kahapon. What I mean is, maaari, no? Sa mga ibang church, no? Kaya ka may nauupuan ngayon kasi inarrange yan kanina or kahapon. Amen? Maaring yan po ay minsan ay nandoon sa likuran. Ibig sabihin, yung mga hindi nakikita. Okay? So, kaya meron po tayong ulam mamaya. Bakit po? Kasi meron pong naghanda ng ulam. Amen? At higit po sa lahat, yung higit po sa lahat, yung mga prayer warriors po natin. Amen? Tignan po natin dyan, baka nagpipray na yan, no? Na nakapikit na, no? Okay, so yan, baka nagiging prayer warrior na. Biglang naging prayer warrior si brother, si sister. Okay? Okay, yes, so, okay? So mga kapatid, si Eliseo po, no, na dating may sariling sakahan at naging tagapaglingkod ng isang propeta, sa halip na maging pinuno agad, siya ay naging, katuwang. Siya po ay naging katuwang. Tagapagdala ng balabal. Okay? Tagapaghanda ng pagkain. No? Baring ito po yung ginagawa niya. Tagapaghanda ng pagkain, tagasunod sa mga lakad ni Elias. No, nandun po siya, apprentice po siya ni Elias. Ito po ay hindi po pagbaba ng antas. Okay? Kundi ito po ay pagsasanay sa ating puso. Amen? So, gusto ko lang po i-share sa inyo, no, yung bago po ako talaga inilagay sa ganitong sitwasyon sa pagiging leadership, kasi talagang na-testimony ko po that time, talagang sa grupo po siguro namin that time, no, sa mga batch ko, sa youth, kumbaga po siguro, so kung titignan nyo, ako po ang hindi talaga makitaan ng leadership. No? Or pagiging leader. Kahit ako mismo, hindi ko makita. Okay? Hindi ko sinasabi na talagang nandun na ako sa tugatog na level, kung tinatawag natin 5 level of leadership. Hindi po ibig sabihin, nandun na po ako sa pinaka mataas. No? So, ibig kong sabihin mga kapatid, bago po, no, ako inilagay po dito, ibinabad po ako ng Diyos. At doon, ibinabad po ako ng Diyos sa mga gawain. No? At hindi ko po alam yon. Ngayon ko lang nalaman dahil ito pala ang inihanda ng Diyos sa akin. Amen? No? At ang ginamit niya po na mga lingkod po noon, no, yung walang iba po ang ating mga pastor. No? Sila Pastor Ariel, Pastor Tony, sila po talaga ay nakita ko sa kanila yung tunay na paglilingkod. Wala po silang sahod. Wala po mga sahod yun sila sa kanilang paglilingkod. Okay? Pero hindi po masama yon na meron tayong natatanggap. Hindi po masama yon. Ingatan lang po natin yung ating puso. Baka kasi doon na lang po tayo nakatutok sa ating paglilingkod. Uy, malaking bigayan dito sa church na to. Dito ako mag-serve. Malaki ang bigayan dito sa amin. Malaki yung honorarium ko dito. O, di ba? Mag-ingat po tayo. Hindi po masama na meron po tayong natatanggap. Okay? Hindi po masama yon.
Pero ingatan po natin na baka kasi doon na lang nakatutok yung ating paglilingkod. Okay? So ito po, no? Nakita ko po sa kanila, sariling bulsa nila, no? Hindi ibig sabihin na meron sila talagang kaya, sabihin natin meron naman talaga, no? Pero bihira lang po yung mga taong ganon. Amen? Nakita ko po yon sa kanila. Pero kung ang nakita ko sa kanila ngayon, anong nakita ko sa kanila noon ay talagang ito, kailangan ganito dapat, kailangan bayaran nila ako, kailangan lang bayaran ako ng ganito. So kung yun na nakita ko sa kanila, maaaring yun po ang gustuhin ko ngayon. Amen? At yun sa mga lahat ng mga nakasunod sa kanila. Amen? Ito po ay paghahanda sa puso po natin. Amen? No? Yun po, no, yung nangyari po sa akin, binabad po nila ako kahit po nagba-Bible study. After kung magtrabaho kasi sa Yokohama pa ako nakatira, so maaaring nasa Yamato or sa pastoral, kung ewan ko kung may nakapunta na sa pastoral, o kung saan man yung Bible study na ginaganap that time. So ako po ay pumupunta, maliban po sa makita ko po yung aking asawa, girlfriend ko pa lang dati, no? So maliban po sa makita ko siya, so ako po ay natututo. Pero sabihin na lang po natin na isa po yun sa bagay na ginamit ng Diyos, ang aking asawa, na para po ako ay mas malapit pa sa Diyos. Amen? No, so, yun po mga kapatid, dahil doon, nandun po ako, kung wala lang kaming overtime, may overtime man, isa o dalawa, hanggat sa makahabol ako o hindi, nandoon po ako kasi may pagkain naman po after Bible study. Joke lang. No, pero, yun po, may natutunan ako sa kanila talaga, na makakausap ko sila, mga advice, may natutunan ako sa kanila sa mga pastor. Yun po pala ay paghahanda ng Diyos sa akin sa panahon po natin ngayon. Okay? Kasi kung hindi rin po sila nag-invest, yung mga pastor po natin noon, no? Kung hindi po sila kumilos sa bagay na yun din, sa panawagan din ng Diyos sa kanila, maaring wala pa ngayon, no? Wala pang lingkod na tumugon, no? Maaari, no? Hindi ko sinasabing wala talaga dahil kung hindi ako tutugon, wala talaga. Hindi po ibig sabihin nun, no? Kung hindi ka tutugon, may gagamitin at gagamitin pa ang Diyos. Amen? Hindi dahil hindi ka tumugon, wala na talaga, wala na talagang Pero ito pong mahalaga. Napakasarap at napakaganda or napakasarap at naisipin na tayo po ay tumugon sa privilege na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? So yun po ay paghahanda sa ating or pagsasanay sa ating puso. Sa may mga problema, susuko na ako. Kung hindi ako dumaan sa ganong problema or sa ganong pagsubok, sa proseso na yon, kung hindi ako dumaan sa proseso na yon, siguro sa kaunting problema natin dito sa church, wala na tayo, wala na ako. Tumigil na ako sa pagpapastor. Maaring wala pa nga ako dito, sa Yamato pa lang, tumigil na ako dapat kung hindi po natin dinaanan yung proseso na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi ko po sinasabi na dahil lang po sa akin. No, dahil po 'yon sa biyaya at tulong po sa akin ng Panginoon Diyos. Amen? So, ang gusto ko pong iparating po sa inyo mga kapatid, no, ay ito po, yung proseso po na 'yon, ito po ay pagsasanay sa ating puso. Amen? So, sa kultura po natin ngayon, gusto po ng marami ang mabilis na pag-angat. Okay? Gusto agad po natin ng posisyon. Gusto nating magpastor pero hindi tayo nag-aaral. Gusto nating maging leader pero hindi tayo nag-aaral. Okay? Gusto nating mamuno sa isang organization pero hindi naman tayo nag-aaral about leadership. Gusto nating matuto ngayon ng paano mag-exhort sa Bible study or prayer meeting. Hindi naman tayo umaattend sa mga training. Di ba po? So, gusto natin agad po ng posisyon, titulo, yung impluensya. Gusto natin maging impluensya tayo, na maka-impluensya tayo agad. Pero ang prinsipyo po ng Diyos ay malinaw. Bago ka itaas, kailangan mo munang matutong magpakumbaba. Amen? Tulad po ng sinabi sa Luke 16,
10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Naisip ko po nga po kahapon, di ba pag sa supermarket, meron pong may plastic po na libre, di ba? Isa lang naman pwede mong lagyan eh. Pero bakit ang rami mong ginano? Ang rami mong ginanyan. Ang rami mong kinuhang plastic. Maaring walang gumagawa sa inyo dito. Wala, naniniwala ko, wala kang gumagawa. Ito, reserba to. Reserba to. Okay, hallelujah. Okay? So yun po ang namin, no? Isa lang po ang ipapasok nyo na isda. Isa lang po binili nyo isda. Kailangan mo siyang ipasok doon sa plastic. Alam nyo yung naka-roll na plastic? Kikita nyo ba sa supermarket? Isa lang dapat kailangan kumuha eh. Isa lang dapat kailangan mong kunin. Pero bakit 13 yung... Nag-timer ka pa. Okay? So, yun po mga kapatid, no? Kung madaya sa maliliit na bagay, ay magiging madaya po rin tayo sa malalaking bagay. Amen? So, ang pagiging tagapaglingkod ay hindi kabawasan. Amen? Hindi po kabawasan sa panawagan. Amen? No, being a servant is not a downgrade from the calling. In fact, it is proof that we are willing to learn to serve before we lead. Amen? Kaya nga ang leader po ay laging estudyante po yan. Tama? Ang leader ay laging estudyante. Amen? Hindi lang po yung puro katuro. Amen? Dapat estudyante ka rin. No? Nakikinig ka rin. Kaya nga po talagang tinutulungan po ako ng mentor ko po ngayon, no, mentor po namin. Talagang meron din. Talagang meron din po kaming ganung bagay. No, kasi hindi po yung ako lagi nagtuturo, wala naman po akong pinagkukunan, no, wala naman pong naggagabay din sa akin na isipin natin yung mentor natin. Kaya tayo po, kahit sino po sa atin, pwede pong maghanap. Kung walang nag-aalok sa inyo ng mentor, pwede ba kitang i-mentor, kapatid? Ay, malaking bagay yon. Pero kung wala naman nagaganyan sa iyo, ikaw na maghanap. Pwede mo ba akong i-mentor? Wala pong masama po doon. Kasi being a servant is not a downgrade from the calling. In fact, it is proof that we are willing to learn to serve before we lead. Amen? So, kapatid, baka nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos, no? Sa isang dakilang gawain. Okay? Marahil tinatawag ka ng Diyos sa dakilang gawain. Ngunit, sa ngayon ay nasa yugto ka pa ng simpleng pagsunod. Okay? Yung pagtulong sa iba, pag-aayos ng upuan, pagluluto, no, pagpupunas sa simbahan, pag-arrange ng gagamitin ng music team, sa gagamitin ng mga elder, no, napag-aralan na po natin yung deacon and elders. Okay. So, yun po, no, kung ano po yung dapat gawin o ginagawa ng isang deacon o no, para hindi na po, para makatulong po tayo sa ginagawa ng leader. Okay? So, yun po, no, sa mga ganung bagay, sa mga maliliit na bagay, no, pag-aayos ng upuan, no, yung mga pagbati sa mga tao, yun, pakikinig sa doon sa mga may problema, no, yung nag-exhort, no, sa mga group, sa mga small group, no, or sa group devotion, no, or small group Bible study. Yun po mga kapatid is yung simpleng mga bagay na yon. Maring dan po yan po yung ginagawa pa natin hanggang ngayon. Huwag po nating maliitin yan. Amen? Ang mga simpleng gawain, no, yung mga bagay na yan, huwag po nating maliitin. Sabihin po natin, huwag mong maliitin. Amen? Amen? So, sapagkat doon po sinusubok ng Diyos ang puso ng isang tunay na lingkod. Amen? Tandaan po, no? Tandaan po natin, bago po naging propeta si Eliseo, naging tagapaglingkod muna siya. Amen? Bago po naging propeta si Eliseo,
naging tagapaglingkod muna siya. At hindi lang ito tungkol sa training. Ito po ay tungkol sa pagkatao. Okay? Dahil ang leader na hindi marunong maglingkod ay hindi karapat-dapat pangunahan ang bayan ng Diyos. Boss ka doon, hindi ka lingkod. Hindi ka leader, kundi boss. Okay? Kung hindi mo naranasang maglingkod or hindi ka na naglilingkod, what I mean is yung wala ka nang ginagawa, ay hindi ka karapat-dapat o hindi ka marunong maglingkod, ay hindi ka karapat-dapat pangunahan ang bayan ng Diyos. Amen? So kaya ngayon pa lang mga kapatid, kung ano yung ginagawa natin ngayon na mga maliliit na bagay o simpleng bagay, gawin po natin yun ng may katapatan. Amen? So ang panawagan po ng Diyos ay hindi po laging nagdadala doon sa spotlight. Okay? Kundi sa pagsasanay doon sa gitna ng pagsubok, sa kadiliman, doon po tayo sinasanay. Hindi po laging magarbo, kundi madalas po ay puno ng kababaang loob. Ngunit ito po ang daan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ang daan po ng tunay na paglago. Amen? So ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid, no? Kailangan po nating i-examine natin yung ating puso, no? Suriin po natin ang ating puso. Amen? Sabihin po natin, examine your heart. Amen? No? Meron ka bang mga bagay na hinahawakan ngayon, kapatid, na pumipigil sa iyo na sumunod sa tawag ng Diyos? Okay? Ano ba yung mga bagay na hinahawakan mo pa? Na kung bakit hindi ka pa sumusunod sa panawagan ng Diyos? Amen? No? At be ready to sacrifice. No, maging handa po tayo sa mga sakripisyo. Okay? Bago ka po pagkatiwalaan ng mas malaki, maging tapat po muna tayo sa maliit na gawain. Amen? No? Kung ano po yung pinapagawa sa atin na trabaho, no, ng Diyos, gawin po natin. Amen? At yun po, kahit na meron po yang sacrifice. No? Kalakip na sacrifice. No? And start by serving. Okay? So, bago ka pagkatiwalaan ng mas malaki, maging tapat po muna tayo sa maliit. Sa maliit na gawain. So, yun pala yung be ready to sacrifice. Iba pala yun, no? Ang panawagan po pala, no? Ang panawagan po ng Diyos ay may kabayaran. Amen? Ngunit, laging may mas dakilang gantimpala. Amen? At yun po yung start by serving. So, bago po tayo pagkatiwalaan ng mas malaki, maging tapat po muna tayo sa maliit na gawain. And last is, listen to God's call. Amen? So, maaaring hindi ito laging malakas ang pagkatawag, no? Ang tinig ng Diyos, ngunit laging malinaw sa puso ng sumusunod. Kaya nga po tinatawag na dapat malapit tayo sa Panginoon Diyos eh. No? Hindi naman sumisigaw ang Diyos. No? Hindi sumisigaw ang Diyos sa iyo na para lang marinig mo. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. Amen? Kailangan dapat malapit tayo sa Panginoon Diyos. Kaya nga po mga kapatid, nandirito kami. No? Isa po ang na-realize ko. No? Talagang, kaya po nandirito kami, no, ni Timika, or may ipapadala sa inyo dito na mga leader or talagang mangunguna po sa inyo. Kasi nga, need po ng lahat na talagang ilapit kayo sa Panginoon Diyos. Okay? Alam niyo po ba kung ano yung comfort zone natin? No? Madalas yun po yung mga reklamo natin, mga kapatid, sa mga gawain. No, gusto natin matapos agad. Gusto nating wala nang gawain sa ganito, pahinga muna, mga ganyan. So, mga kapatid, kaya po nandito kami kasi nga kung wala sigurong tumatayo, kasi inilalapit po kayo sa Panginoon Diyos. Okay? Inilalapit po kayo lalo sa Panginoon Diyos. Okay? Pero kung talagang
na talagang nag-aaral tayo. No? Kaya nga po nandito kami kasi nga para umattend kayo ng mga gawain, no? Sa mga gawain po natin, no, para may maggabay po sa inyo na ilapit kayo sa Diyos. Kung hindi po namin gagawin 'yon sa inyo, yun po ang aming pananagutan sa Panginoon. Okay? So kaya tiisin niyo po muna. Tiisin niyo po muna hangga't nandito tayo sa mundong ito. Wala pong perfectong church, mga kapatid. Tandaan po natin 'yan. Wala pong perfectong church, no? Wala pong perfecto na kasama, wala pong perfectong pastor, no? Hangga't nandito po tayo sa lupa. Pero kung gusto niyo na po ng perfecto, mauna po kayo sa langit. Mauna po kayo sa langit. Nandun po yung perfecto. Nandun lang po sa langit ang perfecto na kasama, perfecto na mga kasama natin doon. Nandun lahat, perfecto doon. Pero hanggat nandito po tayo sa mundo, meron pa po tayong mga kapintasan. Tingnan po natin yung ating mga katabi. No? Yan. Oh, di ba? Joke lang. No? Okay? So lahat po, no? Tayo. Kaya mga kapatid, makinig po tayo sa panawagan ng Panginoon Diyos. Amen? No? At lagi po tayong lumapit sa Panginoon Diyos. Huwag po tayong lumayo sa Panginoon Diyos. Okay? Maaari kasing yung mga binigay na biyaya sa atin ng Panginoon ay ayun pa yung nagiging dahilan para tayo ay lumayo sa Panginoon. Okay? So, ito po, no? Ang kwento po ni Elias, mga kapatid, ito po ay hamon po sa ating lahat. Okay? So, he wasn't a famous, nor was he a prophet as first. But because he responded to God's call, he became a powerful servant. Amen? When God calls, let us not hesitate. Let us leave behind our plows and follow Him in faith. Amen? So, ikaw ba ay handang iwan ang iyong kaginhawaan, o iyong comfort mo para sundin ang tawag ng Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah. Amen. Okay, let's pray. Aming Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita na aming pinagbulay-bulayan po sa araw po na ito. Salamat po, Ama, sa halimbawa ni Eliseo na buong puso at walang pag-aalinlangan na tumugon sa iyong panawagan. Ama, tulungan mo po kaming tularan po ang kanyang pananampalataya at pagsunod na maging handang iwan ang anumang hadlang at yakapin ang buhay ng paglilingkod sa iyo. Ama, itanim mo po sa aming mga puso ang katotohanan na ang tunay na panawagan ay nagmumula sa iyo. At ang pagsunod ay nangangailangan ng sakripisyo. Ama, turuan mo po kaming maging masunurin kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang lahat, sapagkat alam naming ikaw ang siyang gumagabay at nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ama, naway matutunan po naming maging tapat sa maliit na gawain habang hinihintay ang iyong tamang panahon para sa mas malawak na paglilingkod. Ama, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, taingang handang makinig, at buhay na laging bukas sa iyong pagkilos. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa salita mo na iyong ibinaba, Panginoon. Patuloy po nawa ito ay tumimo sa aming puso at may apply po namin sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, maraming salamat po dahil sa oras po na ito, kami po ay kinakausap mo, O Diyos. Sa iyong salita, Lord, meron na pong mga bagay na niyayakap pa namin o hinahawakan pa namin ng mahigpit, hindi namin mabitawan, O God. Lord, turuan niyo po kami na sundin ang iyong mga ipinapagawa, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa bawat araw, sa bawat pagsubok naming
pagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon Diyos. Amen.